Kabanata 2751. Tumigil si Zephyr at itinaas ang kanyang tingin, bakit mo tinatanong sa akin ito? Napakamot si Ursel sa pisngi. Matagal ka nang naninirahan dito sa homestay na ito, at naging pamilyar ka sa lahat ng mga taong nagtatrabaho rito kung bigla kang aalis sa lugar na ito, sa palagay ko lahat sila ay mag-aatubili na makipaghiwalay sa iyo. Napangiti naman bigla si Zephyr. Babalik pa rin ako para bisitahin kayo paminsan-minsan. Ganon ba? Isang tuyong tawa ang ibinigay ni Ursel. Tinitigan ni Zephyr ang pusa. Kung gayon si Kisses ay mananatili dito sa akin ngayong gabi. Tumango si Ursel. Okay, sa tingin ko dapat kitang iwanan sa iyong sarili sa natitirang bahagi ng gabi. Tumalikod siya, umalis sa eksena, at mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Gayunpaman, nagkataon na nasagasaan niya si Yale at nagulat siya. Mr. Quig, nang makitang wala si Kisses sa kanya, nalaman agad ni Yale ang kanyang ginawa at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Bakit ka ba kinakabahan? Dahil lang sa ayaw mo siyang umalis, di ba? Hindi ako. Okay, little girl, sa tingin mo ba ay wala na akong mapapansing kakaiba sa iyo pagkatapos ng mahabang panahon na nakilala kita? Halika, pasukin mo ako dito. Gusto mo ba talaga siya? Mr. Quig, sobra-sobra na ang sinabi mo. Kung ano ang mayroon ako sa matandang iyon ay tinatawag na pagkakaibigan, at iyon ay isang bagay na hindi ko inaasahan na maiintindihan mo. Paliwanag ni Ursel at saka nagmamadaling umalis. Tumingin si Yale sa likod niya at sumigaw, gusto mo bang maghapunan? Marami pa akong masasabi sa iyo tungkol sa kanya. Maya-maya, inilabas ni Ursel ang kanyang ulo mula sa likod ng dingding. Nagkataon lang na nagugutom ako. Kinabukasan, bumalik sa Baseburg. Maagang umaga, bago ang oras ng negosyo ng Martial Arts Training Center, kaka-unlock lang ni Dylan ng pinto at naglakad patungo sa front desk, at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na naglalakad papunta sa gitna. Hindi sila mukhang mga taga roon. Sa oras na ito, lahat ng lalaki ay nagbigay daan, at ang lalaking pumasok sa lobby sa pamamagitan ng pinto sa likod nila ay mga 60 taong gulang at may pambihirang tindig. Humakbang si Dylan. Excuse me, pwede ko bang malaman kung sino ka? Tumingin-tingin ang lalaki sa loob ng Martial Arts Training Center, hilingan si Nick Wickham na lumabas dito para makita ako. Napagtanto ni Dylan na ang kabilang partido ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala, kaya naging maingat siya. Bakit mo hinahanap si Mr. Wickham? Nagangat ng tingin ang lalaki at nilapitan siya. Tila naramdaman ng ibang mga disipulo ang awkwardness na bumabalot sa kapaligiran sa lobby, at hindi nila maalis ang tingin sa lahat ng lalaki habang ang ilan sa kanila ay nagmamadaling umakyat upang iulat ang sitwasyon kay Nick. Naglakad ang lalaki sa sofa mag-isa at umupo. May reason ako na gusto ko siyang makita. Ano bang problema mo dito? At ganito ba ang pakikitungo ng iyong training center sa iyong mga bisita? Magsasalita pa sana si Dylan nang nanggaling sa hagdanan ng boses ni Nick. Anong ginagawa mo dito sa Baseburg? Kumunat ang noo ng lalaki. Maraming taon na kitang hindi nakikita, at ganito ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin, Nick. Kumaway si Nick kay Dylan, sinenyasan silang tumayo, umakyat sa sopa, at umupo ng may kalmadong ekspresyon. Kung gayon, anong uri ng saloobin ang dapat kong ipakita, ama? Ngumuso si Arthur. Maraming taon ka nang wala sa bahay, at nagtanim ka ng isang pares ng bakal na bola mula noon. I came all the way here from Southeast Eurasia because I want you to return with me, not for you to give me that shitty attitude. Akala ko nilinaw ko na sa iyo na hindi na ako babalik. Nang makita ang mapagpasyang saloobin ni Nick, galit na sinabi ni Arthur, ikaw ang panganay na anak ng mga Wickham. Kahit na mamatay ka hanggang sa labas dito, isa ka pa rin sa mga Wickham. Noong ginawa ni Noel ang ginawa niya noon, naisip mo ba na isa ako sa mga Wickham at isa rin sa mga anak mo? Hindi nagmamadaling nagsalita si Nick. Naging malungkot ang ekspresyon ni Arthur. Siya ang nakababatang kapatid mo. Noong ginawa niya ang lahat para i-frame ako noon, naisip ba niya na ako ang kuya niya? Nick Wickham. Tumayo si Nick na parang hindi niya narinig ang seryoso at mabibigat na salita ng kanyang ama. Mula nang mamatay ang aking ina, ang tirahan ng mga Wickham ay hindi na ang aking tahanan. At gaya ng sinabi mo noon, hindi na ako makikilala bilang isa sa mga Wickham sa sandaling lumabas ako ng pinto, at ginawa ko ito. At kung nagpunta ka rito para hanapin ako dahil kay Noel, masasabi kong malinaw na ang isang basura ay mananatiling isang basura. Hindi na siya makakaakyat sa pader, kaya huwag kang umasa na babalik ako, bahay lamang para suportahan siya.
Aalis na sana siya pero biglang tumayo si Arthur. Nick, galit ka ba talaga sa amin? Kabanata 2752. Tumawa si Nick, hindi na angkop na salitang gamitin ang puot. Gusto mo bang sumama sa amin ngayon o hindi? Hindi sa iyo iyon, Nick. Hanggat isa ka pa rin sa mga inapo ng mga wikam, dapat kang sumama sa akin. Nilinaw ni Arthur ang sarili kahit na kailanganin niyang itali ang kanyang anak at kalagkarin ito pauwi, hinding-hindi niya matitiis ang pagtanggi nito sa sandaling ito. Naging balisa si Dylan at ang iba pa, sa takot na baka puwersahang kunin ng mga lalaking iyon si Nick. Sa oras na ito, mabilis na pumasok si Sonny sa training center na may tungkod at ay nalalayan ni Mahina, habang ang isang kamay ay nasa likod ng kanyang baywang. Yo, nagtataka ako kung bakit napakaingay at buhay na buhay ng training center sa madaling araw. Dumating ka na pala, Mr. Wickham. Medyo nalungkot si Arthur. Mr. Southern, bakit nasa Baseburg ka rin? Nasa Baseburg si Cam, kaya natural lang na nandito din ako. Ngayon, nagpasya akong pumunta at bisitahin ang aking apprentice. Hindi ko talaga ine-expect na makakabangga kita. With a kind smile on his face, Sonny motioned Dylan to bring him some tea at saka umupo sa couch. Kung ang gusto mo lang ay bumalik si Nick kasama mo, kailangan mo bang magpakilos ng napakaraming lalaki? Kung willing si Nick na sundan ka pabalik, hindi mo na kailangan pang pumunta dito para kalagkarin siya pauwi. Hindi nagustuhan ni Arthur ang narinig. Mr. Southern, ito ang usapin ng aming pamilya. Lumapit si Dylan kay Sonny at nagsali ng tsaa. Kinuha ni Sonny ang teacup at tinignan siya ng makahulugan. Alam ko, pero apprentice ko rin si Nick. Kaya, hindi ba't bagay din sa akin ang bagay niya? Pumunta ka ba dito para lang suportahan ang anak ko? Palagi kong pinahahalagahan ang mga mahuhusay na tao sa paligid ko, kaya dahil hindi pinahahalagahan ng mga wikam ang kanyang lakas at ayaw siyang i-promote, hindi ba dapat ako ang pumalit at ipakita sa kanya ang kanyang halaga? Isang pangungusap lang ang pinabulaanan niya kay Arthur. Kinutya nito ang paboritismo ni Arthur sa kanyang pangalawang anak, na kilala kahit ng mga tagalabas. Para naman kay Noel, ang pangalawang anak ng mga wikam, noon pa man ay mas mababa siya kay Nick sa mga tuntunin ng lakas, kakayahan, at maging sa moralidad, ngunit nagawa niyang manahin ang mga wikam bilang pinakabagong patriarch nito. Ang isang piraso ng basura ay pinahahalagahan at pinahahalagahan ng mga wikam, habang ang mas may kakayahan na si Nick ay naiwan sa lamig. Nagdulot ito ng maraming kawalang kasiyahan sa marami. Binutukan ni Arthur si Sonny, Mr. Southern, alam kong wala kang anak, at maraming taon mo nang pinalaki si Cameron bilang anak. Ngayong ikinasal na siya sa mga Goldman, wala nang natitira upang magmana ng mga Southern. So, nakatutok na ang mata mo sa anak ng iba. Sa harap ng kanyang pangungutya, hindi nagpakita ng galit si Sonny bagkus ay tumugon siya ng isang ngiti, hindi mahalaga kung ang Southern clan ay hindi minana ng isang tao mula sa Southerns. Pagkatapos ng lahat, nakapagtatag na ako ng napakatibay na pundasyon sa paglipas ng mga taon. Mayroon kaming maraming may kakayahan na mga tao na italaga ang kanilang buong buhay sa Timog Clan, kaya uunlad tayo kahit sino pa ang susunod na pinuno. Gayunpaman, ang pamilya Wickham ay isa pang kwento. Ito ay palaging isang kilala at maunlad na pamilya sa Timog Silangang Eurasia, ngunit marahil ang bagong pinunong iyon, ang gastusin na iyon, ay maaaring sirain ang lahat para sa iyo. Mainam na sirain ang pundasyon ng pamilya, dahil maaari mo itong muling itayo. Ngunit kung masisira niya ang reputasyon ng pamilya, iniisip ko kung ano ang plano mong sabihin sa lahat ng mga naunang patriarka ng pamilya kapag nakasama mo silang muli sa kabilang buhay. Ikaw, medyo nahihiya ang ekspresyon ni Arthur, at kumaibat ang kanyang masseter. Galit siyang bumangon at lumabas ng lugar. Pumunta si Nick sa tabi ni Sonny, Master. Sumimsim si Sonny ng tsaa mula sa kanyang tasa. Ang iyong ama ay kasing bulag ng paniki, tunay na walang paningin. Naaawa talaga ako sa kanya. Pagkasabi noon ay inilapag niya ang tasa ng tsaa. Nabalitaan ko na si Noel ay gumawa ng malaking kaguluhan sa Southeast Eurasia kamakailan, kaya sa palagay ko ay hinanap ka ng iyong ama sa pagkakataong ito. Ang tanging layunin niya ay makuha kang lutisin ang usaping ito sa ngalan ni Noel. Narinig ko na ang kabilang partido ay isang lokal na mafia mula sa Madripoor, at hanggang ay may lubos na background. Kung talagang gagawa ka ng hakbang, marahil kailangan mong kunin ang buong bagay na ito at linisin ang gulo ng iyong sarili. Ibinaba ni Nick ang kanyang tingin. Naiintindihan ko. Tumayo si Sonny bitbit ang kanyang tungkod at hinarap siya. Nick, frankly speaking, isa ka sa mga apprentice na pinahahalagahan ko. Kung hindi mo iniisip ito,
maaari kitang tanggapin bilang aking Diyosa. At mula ngayon, isa ka na sa mga miyembro ng Southerns. Master, nagulat si Nick sa kanya. Itinaas ni Sonny ang kanyang kamay at ipinatong iyon sa kanyang balikat. I took you in as an apprentice of mine and watched you grow up throughout all these years. Itinuturing ko na ang sarili ko sa iyong kalahating ama. Kaya kung gusto mo, Kabanata 2753, ibinaba ni Nick ang kanyang tingin. Palagi mo akong tinatrato ng may malaking kabaitan at napakataas ng tingin mo sa akin. Talagang susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong mga inaasahan. Kung hindi, ako, si Nick Wickham, ay mamamatay sa isang pangit na kamatayan. Napaatras siya ng isang hakbang at lumuhad sa sahig. Nang makababa na siya sa kanyang mga paa ay huminto si Sonny at ay nalalayan siya. Bumangon ka, hindi mo na kailangang lumuhad. Napatingin sa kanya si Nick. Guro, tinulungan siyang tumayo ni Sonny. Dapat tawagin mo akong Ninong ngayon. Napangiti si Nick, Ninong, God, tumango si Sonny na may kasiyahan at tumingin sa kanya. Bumabiyahe kami ni Mahina pabalik sa Southeast Eurasia kasama ka bukas. Hindi mo kailangang gawin iyon. Babalik ako mag-isa. Hindi. Kung hindi ako sumama sa iyo roon, baka i-one-up ka pa ng mga matatanda ng Wickham sa pangalan ng seniority. Godson nakita ngayon, kaya dapat nandyan ako para suportahan ka. Tumawa ng malakas si Dylan at ang iba pa, na nakaramdam ng saya para sa kanilang amo. Pagkalipas ng ilang araw, sa tirahan ng mga Wickham pabalik sa Southeast Eurasia. Si Martha ay nakikipag-usap sa ilang matatanda ng pamilya sa harap ng mga larawan ng mga ninuno ng mga Wickham, na halatang umaasa na matutulungan nila ang kanyang anak sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon. Mr. Wickham, the Dragoneers isn't egang to be trifled with. Ano ang inaasahan mong gawin natin ngayong napasok na si Noel sa napakalaking problema? Tama yan. Nabali ni Noel ang binti ng anak ni Python Brown. Sa tingin mo ba ay hahayaan na ito ng mga Dragoneers? Sa aking opinyon, ang aming pamilya ay lubos na nasaktan ng mga Dragoneers sa pagkakataong ito. Naging balisa si Martha nang marinig niya ang pagsusuri. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat bang baliin din ni Noel ang isang paa para mapatahimik sila? Ang mga matatandang iyon ay hindi umimik kahit isang salita. Ang mga Wickham at ang Dragoneer ay palaging iniisip ang negosyo ng isa't isa at hindi nakikialam sa isa't isa, ganyan na panatili ang kapayapaan sa lahat ng mga taon na ito. Bukod dyan, si Python ay mapaghiganti, at ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Travis Brown, ay nabalian ng paa ni Noel. Tiyak na hindi papakawalan ni Python si Noel ng ganoon kadali. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ng mga Wickham, walang pakialam si Python kung sino sila, kaya sinong maglalakas loob na tumulong sa kanila ngayon. Nag-isip sandali ang isa sa mga matatanda. Buti sana kung nandito si Nick. Alam na alam ng lahat ng iba pang matatanda na sina Nick at Noel ay magkapatid sa ama, ngunit kung ikukumpara ang dalawa ngayon, walang alinlangan na ang una ay ang mas mahusay na pinuno. Nick, nalungkot si Martha sa narinig. Iniwan niya ang Wickhams ilang taon na ang nakakaraan, kaya ano ang magagawa niya? Sa tingin mo ba tutulungan niya si Noel ng same time? Nanatiling tahimik ang mga matatanda. Sa sandaling iyon, dumating si Arthur sa pasukan ng manor, at si Martha ay nagmadaling pasulong. Mahal, wala pa tayong paraan para mailigtas si Noel. Ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Python na bibigyan niya kami ng 1 linggo, at si Noel ay nasa kanyang. Hindi lang ikaw ang taong nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, okay? Lumamlam ang ekspresyon ni Arthur. Lumapit ang isa sa mga matatanda. Arthur, anong sabi ni Nick? Tumanggi ba siya? Nagulat si Martha. Hinanap mo talaga si Nick. Bakit? Ano ang iniisip mo na makakatulong si Nick? Noel, magagalak ako hanggat hindi niya ipagkanulo si Noel sa oras na ito at hayaan siyang mamatay sa mga kamay ni Python. Anong alam mo? Pinandilatan siya ni Arthur ng malungkot na ekspresyon. Nagkaroon ng pagkakataon si Nick na makilala si Python noong nagnenegosyo sila ni Cooper. Sa Madripoor noon, kung hindi sumipot si Nick, sa tingin mo ba willing si Cooper na tulungan tayo? Si Cooper Winslet ay isang negosyante, at ang kanyang mga negosyo ay matatagpuan sa buong Southeast Eurasia, at lahat ng kanyang mga nightclub ay kumikita sa kanya ng maraming pera sa mga nakaraang taon. Siya rin ang biolohikal na tiyuhin ni Nick, ngunit dahil sa pagkamatay ng biolohikal na ina ni Nick, si Amelia, pinutol na ni Cooper ang lahat ng relasyon sa mga Wickham. Sinimulan ni Arthur ang pamilya Wickham mula sa simula, ngunit sa malupit na pananalita, umasa siya ng husto sa pamilya ng kanyang asawa.
At sa huli, hindi nakayanan ng maraming lalaki ang pambabatikos ng publiko na patuloy na nagtuturo na siya ay isang larwang batang lalaki na alam lamang kung paano umasa sa kanyang asawa. Napakaseryoso nito na kahit si Cooper ay tumingin sa kanya. Hindi niya masyadong gusto si Nick dahil mas maganda ang relasyon ni Nick kay Cooper kaysa sa kanyang ama. Kabanata 2754. Masyadong makapangyarihan at agresibo ang natal family ni Amelia, na pinipigilan ni Arthur na itaas ang ulo niya sa harap ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpakasal muli isang taon pagkatapos ng kamatayan ni Amelia at kahit na tiniis ang lahat ng mga pasaway na ibinato sa kanya ng mga Winslet dahil sa pagiging isang walang utang na loob na asawa, iyon ay hanggang sa pinilit siya ni Cooper na hayaan si Nick na mamana ang Wickham sa kabuuan, at lalo siyang pinagyusig ng mga Winslet, mas ayaw niyang makipagkompromiso. Ang gusto ko lang ay patunayan kay Cooper na kahit wala ang tulong ng kanyang pamilya at ni Nick, uunlad pa rin ang mga Wickham. Pero big time talaga ang gulo ni Noel this time around. Bakit ko naman pupuntahan si Nick kung hindi dahil sa kanya? Hinampis ni Martha ang braso niya. Tapos, pumayag ba si Nick sa plano? Anak mo rin siya, kaya kahit anong mangyari, hindi siya tatanggi na tumulong, di ba? Anyway, kuhain mo na lang si Nick para ibalik si Noel. Pumayag ba siya? Iniwasan siya ni Arthur at galit na sinaway, kung nagawa mong turuan ng maayos si Noel, lalabas kaya siya doon at nag-uwi ng ganoong mainit na patatas. Nagngangalit si Martha ng kanyang mga ngipin. Bakit hindi kasing galing ni Nick si Noel sa lahat ng aspeto? Kung magtagumpay si Nick sa pagkakataong ito, magkakaroon pa ba kami ni Noel ng kinabukasan sa Wickhams? Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang Southeast Asian restaurant, binuhusan ni Mahina ng tig-isang tasa ng tsaa sina Sonny at Nick. Tanong ko lang around town. Nakipag-away si Noel kay Travis sa clubhouse last month dahil sa isang babae, at may nabali si Noel sa paa ni Travis. Simula noon, kinuha ni Python si Noel, na sinasabi na ang mga Wickham ay may isang linggo upang magbigay sa kanila ng paliwanag. Kung hindi, babaliin din nila ang binti ni Noel. Ngumuso si Sonny. Ito ang anak na pinalaki ni Arthur Wickham. Kinuha ni Nick ang kanyang tasa ng tsaa. Lubos na nagmamahal si Python sa kanyang nag-iisang anak, at siya ay isang mapaghiganti na tao, kaya hindi niya hahayaan si Noel ng madali sa pagkakataong ito. Tumango si Sonny. Kahit na ang iyong tiyo Cooper ay sumama sa iyo, si Python ay hindi kinakailangang umatras para sa iyong kapakanan. Kung tutusin, ang taong pinag-uusapan natin ngayon ay ang tanging tagapagmana niya. Kaya nga sinabi ko sa iyo na kung gagawa ka ng padalos-dalos na desisyon noong isang araw at magagalit kay Python, ikaw ang dapat na sagutin ang lahat ng kahihinatnan sa sandaling mawala ang usapin sa kontrol ng mga Wickham. Natapos ang pananghalian nilang tatlo sa restaurant at nagpahinga sandali bago sila pumunta sa Winslet Manor. Nang makita ni Cooper ang pagbabalik ng kanyang pamangkin, dali-dali siyang lumabas para salubungin ito. Nick, nang makitang naroon din si Sonny, isang magalang na ngiti ang pinakawalan ni Cooper. Master Southern, dumating ka rin. Nick is my godson, kaya natural lang nakasama ko siya dito. Tumango si Cooper at pinapasok sila sa bahay. Bago sila makaupo sa sala, sinagot ni Nick ang isang tawag sa telepono, at ang mga katulong ay naghain ng tsaa sa mga bisita. Narinig din ni Cooper ang tungkol sa dinala ni Noel pauwi sa Wickham at nagkomento, si Arthur ay pumunta din sa akin pagkatapos ng aksidente, ngunit tinanggihan ko siya. Hindi siya makakarating ngayon kung hindi dahil sa Winslets. Since he's chosen to go down the ungrateful route, I really don't know what makes him think that he still have the bargaining chip to come to me now, asking for my help. Lumamlam ang ekspresyon ni Cooper. Halata namang naiinis siya kay Arthur. Kinuha ni Sonny ang tasa ng tsaa at pinitik ang takip ng tasa. Hindi ko talaga maintindihan. Si Nick ang panganay na anak ng mga Wickham, kaya paano magiging bulag si Arthur? Napabuntong hininga si Cooper. Si Nick ay palaging sumusunod sa akin mula pagkabata, habang si Arthur ay hindi nagampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. At simula nang isilang si Noel, lalo siyang naging partial. Kaya naman nakaramdam ako ng hindi pagkakasundo para kay Nick at inilayo ko siya sa kanyang pamilya. Ibinaba ni Cooper ang kanyang tasa. Oye, hinanap ba ni Arthur si Nick? Tumango si Sonny. Sa sobrang inis ni Cooper ay hinampis niya ang mesa. Alam ko na. Napasok sa gulo ang walang kwentang anak niyang iyon. Noon lang niya naalala na may isa pa siyang anak. Napatingin si Sonny sa kanya. Sabi nga, may kadugo pa rin si Nick sa Wickhams. Kung pipiliin niyang hindi tumulong sa kanila, aakusahan siya ng mga Wickham na hindi makatao at walang awa.
Maaaring hindi ito pinapahalagahan ni Nick, ngunit gayon paman, ang kanyang reputasyon ay masisira ng pagkakamali ng ibang tao. Hindi ako magkakasundo kung mangyari iyon. Gayunpaman, kahit na pumunta si Nick doon at subukang kunin ang gulo na ito, ano ang magagawa niya upang mabago ang isip ni Python? Galit na galit ngayon si Python, at ang tanging gusto niya lang ay ipaghiganti ang kanyang anak. Problema ito na idinulot ni Noel. Bakit dapat ang pamangkin ko ang tumulong sa pagpupunas ng kanyang puwet? Ang gusto ni Python ay mata sa mata, at binti sa binti. Kung ayaw ni Arthur na masaktan ang kanyang anak, bakit natin ipagpapalit ang paa ng hamak na iyon sa binti ni Nick? Kabanata 2755. Hindi masyadong natuwa si Cooper sa ideya. Napangiti si Sonny. Sino ba ang nagsabi sa iyo na ipagpalit natin ang binti ni Noel sa binti ni Nick? Sa halip na hayaang mabali ni Python ang binti ni Noel, bakit hindi hayaang si Nick mismo ang gumawa nito? Natigilan si Cooper. Si Nick ang gagawa nito. Sumando si Sonny at same time na nagmungkahi, nabali ang paa ni Travis, pero ligtas siya. Not to mention na makakabangon pa siya sa kama at makakalakad pagkatapos ng kalahating taong pagpapagaling. Nabalitaan kong malupit na tao si Python, pero hinuli lang niya si Noel para pilitin ang mga Wickham na makipagkompromiso. So, what's in it for them if they delay their plan in making a move on Noel? Natigilan si Cooper. Sinasabi mo bang may ibang plano si Python? Ininom ni Sonny ang kanyang tsaa mula sa tasa ng tsaa. Si Python ang pinuno ng isang lokal na mafia sa Madripoor. Lahat ng negosyong kinasasangkutan niya ay ilegal at hindi alam ang pinanggalingan. Bukod dito, ang kanilang mga kalakal ay karaniwang naglalakbay sa pamamagitan ng dagat at kailangang dumaan sa teritoryo ng Wickhams. Bukod dito, wala sa anumang panganib si Travis Brown. Gayunpaman, ang kanyang anak na binugbog doon ay katumbas ng pagsampal sa kanya ng mga Wickham sa mukha, kaya't pinahihirapan lang niya ang mga Wickham dahil pakiramdam niya ay napahiya siya. Ang mga Wickham ay kumikita rin sa pamamagitan ng daanan ng tubig, kaya kung ang dalawang pamilya ay magkaaway, ang parehong mga pamilya ay magdaranas ng malaking pagkalugi sa mga tuntunin ng mga interes sa negosyo. Nahuli ni Python ang anak ni Arthur at pinipilit ang mga Wickham na ipaliwanag ang kanilang sarili dahil sigurado siyang hinding-hindi hahayaan ni Arthur na magdusa ang kanyang anak. Pero syempre, kung tatanggi si Arthur na mag-compromise, kailangan pa ring magdusa ng kaunti si Noel. Biglang may naintindihan si Cooper. Ito talaga ang akma. Sa ugali ni Python, kung nabugbog ang anak niya hanggang sa kailanganin siyang mousepetal, matagal na sana ang binti ni Noel. Gayunpaman, inagaw lamang ni Python si Noel at hiniling sa mga Wickham na ipaliwanag ang kanilang sarili, kung hindi, si Noel ay magdurusa sa impyerno. Siya nga ay isang walang awa na tao na napakahusay sa pagpapahirap sa iba, kaya si Noel ay kailangang magdusa ng husto kahit na hindi niya kailangang mamatay sa kanyang mga kamay. Nakuha ni Python ang mas mataas na kamay sa oras na ito at pinaplanong gamitin ang insidenteng ito sa kanyang kalamangan upang gawing mahirap ang mga bagay para sa mga Wickham. Hindi lang nito ipaghihiganti ang kanyang anak kundi mabibigyan din siya ng mas maraming bargaining chips para kausapin ang mga Wickham na bigyan siya ng higit pang mga benepisyo na kailangan at gusto niya. Bilang resulta nito, mahuhuli ang mga Wickham sa relasyong ito sa isa't isa, at kikita si Python ng malaking kayamanan dito. Ito ang palaging pinakamahalagang katangian ng Python. Siya ang tipo ng tao na hinding-hindi bibitaw sa kanyang biktima kapag naipasok na niya ang kanyang mga pangil sa laman. Sa makatuwid, alam ng lahat sa bilog na imposibleng maalis siya sa sandaling mapansin niya ang isang tao. At hindi rin tanga si Arthur. Natatakot siya na baka mabigla siya sa hinaharap kung ibibigay niya ang anumang bagay na hinihiling ni Python sa kanya ngayon. Kaya naman pinipigilan niya siyang bumili ng oras at gusto niyang humakbang kami ni Nick. Si Nick ay ang panganay na anak ng mga Wickham at ang aking biolohikal na pamangkin, kaya alam niya na kapag nakuha niya si Nick upang kumilos, tiyak na hindi ako tatabi at panoorin kung paano nakikipagdeal si Nick sa Diablo. Sa sandaling masangkot ako sa bagay na ito, babaling sa akin si Python at sisimulan akong balutin ang kanyang sarili, pagkatapos ay lamunin ako. Nang buo sa huli, ngumuso si Cooper. Gusto ni Arthur na maging third party na mas makikinabang sa sitwasyong ito habang kami ni Python ay nasa leeg ng isa't isa. Anong tusong piraso ng tae? Master Southern, ano ang ibig mong sabihin sa pagpapalom kay Nick? Isang buntis na ngiti ang binigay ni Sonny. Si Nick ay ang panganay na anak ng mga Wickham, kaya siya ang magtuturo kay Noel ng leksyon. Una, luluwalhatiin nito ang Wickhams, at pangalawa,
mararamdaman ni Python na natanggap ng mga Dragonair ang paggalang na nararapat sa kanila. Matapos malaman na walang lakas ng loob si Arthur na gawin ang tama at si Nick talaga ang makulat sa mag-ama, sino sa tingin mo ang higit na pagtitiwalaan ni Python? Nick o Arthur? Lumiwanag ang ekspresyon ni Cooper. Kaya ganyan, sa paggawa nito, mapipigilan namin ang mga bibig ng mga mula sa Wickham. Kung tutusin, plus na para sa kanila ang pag-survive ni Noel sa insidenteng ito. Pagkatapos nito, bukod sa kaligtasan ni Noel, ito rin ang magpapakita sa kanila na kaya ni Nick na iligtas si Python mula sa lubos na kahihiyan at maibsan ang kanyang galit. At kung aprubahan man ni Python si Nick, ang mga Wickham ay muling mapapatunayang mali sa kanilang pagpili ng tagapagmana. Iyan ay isang kabuoang smack sa mukha. Tumawa si Sonny at nakipag-clink sa kanya ng salamin. Yun ang gusto kong makita, isang smack sa mukha nila. Dapat nating tingnang mabuti ni Arthur kung gaano katagal kayang magpatuloy ang mga Wickham nang wala ang pamumuno ni Nick. Wala pang isang araw ang natitira, nagpadala si Python ng isang tao sa Wickhams upang ihatid ang kanyang mensahe. Nag-aalalang gumala-gala si Martha. Hindi nga natin alam kung patay o buhay pa si Noel ngayon, meron ba talaga? Wala tayong magagawa. Hinawakan ni Arthur ang kanyang tasa ng tsaa ngunit hindi ito humigop mula rito. Ilang araw na siyang hindi nakakain o nakakainom, at wala rin sa sukdulan ng kanyang init. Ano ang silbi ng paglalakad ng balisa? Makakatulong ba iyon para mapalaya si Noel? Kabanata 2756. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang mayordoma sa bahay. Sir, may nagsabi na nakita nila si Master Nick sa bayan. Bumangon si Arthur. Sigurado ka, bumalik na ba si Nick? Oo, nasa Winslet Manor siya. Galit na hinampis ni Arthur ang mesa nang marinig niyang pumunta si Nick sa Winslet Manor. Dumiretso siya sa kanila pagkabalik niya. Hindi ba niya nakikita ang sarili niya bilang isang Wickham? Sabik na sabik si Martha at gusto na lang niyang makauwi ang kanyang anak. Honey, dahil nakabalik na siya, gagamitin namin siya para ipagpalit si Noel. Siya ang panganay sa pamilya, diba? Mahalaga ang buhay ni Noel. Kumunat ang noo ni Arthur at itinaas ang kamao. Hindi nagtagal, nagpakita si Nick at mahina sa hardin. Nang makitang nakabalik na sila ni Arthur ay lumungkot ang mukha niya. Akala ko ba wala kang balak bumalik? Mukhang kalmado si Nick. Kung hindi ako babalik, ako ang sisisihin mo kapag ang pamilya Wickham ay wala ng inapo. Hindi ko kayang tanggapin ang responsibilidad na iyon. Tumigil si Arthur at hindi nagsalita. Napatingin sa kanya si Martha. Nick, simula nang bumalik ka, wala nang dapat sayangin. Iligtas mo ang kapatid mo. Biglang tumawa si Mahina. Mrs. Wickham, walang dahilan si Nick para tumulong. Sino ka? Wala kang masabi sa sitwasyong ito. Hindi natuwa si Martha tungkol doon, simula kailan ang mga tagalabas ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga bagay ng ating pamilya. Nag-cross arms si Mahina. Kung hindi mo nakikitang nahihirapan ang iyong anak, bakit hindi mo siya iligtas sa halip? Ikaw, tama na, sigaw ni Arthur. Tumalon si Martha, tumingin sa ibaba, at hindi nagsalita. Tumingin siya kay Nick. Nick, kapatid mo si Noel, at pareho kayong kilala ng tito mo. Naniniwala akong papakawalan niya si Noel kung kakausapin mo siya. Hindi natin nagsinik. Wala kang pakialam kahit kailangan kong ayalay ang buhay ko. Nagulat si Arthur. Darating ang tito mo. Hindi niya hahayaang may mangyari sa iyo. Tinakpan ni Nick ang bibig at hindi nagsalita. Palagi niyang sinasabi na naroon ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi niya sasabihin, pupunta ako roon, kahit na siya ang kanyang ama. Naisip mo na ba na kung ibibigay mo sa Python ang anumang gusto niya, hindi niya sasaktan si Noel? Bumagsak ang mukha ni Arthur. Anong alam mo, si Python ay isang tusong tao. Sa tingin mo yun lang ang gusto niya. Gusto niyang patakbuhin ang kanyang negosyo sa kargamento sa aming pier. Kung hahayaan natin siya, ilang pagkalugi ang mararanasan natin. Tumawa ng mahina si Nick. So, mas mahalaga sa iyo ang pier kaysa buhay ni Noel. Kaya naman handa siyang sumuko kay Nick. Nagngangalit si Martha ng kanyang mga ngipin. Baliw ka, kung ibibigay natin ang pier kay Python, ang pamilya Wickham ay kailangang yumuko sa kanya sa hinaharap. Sa tingin mo ba hindi mahalaga ang pier dahil hindi ka naman naaapektuhan ng kinabukasan ng pamilya? Kinailangan ng kanyang anak na kunin ang negosyo ng pamilya sa hinaharap, kaya kung ibibigay ang pier, hindi mai-enjoy ng kanyang anak ang anumang mayroon sila. Nagalit na sila kay Python, kaya hindi na niya hahayaang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang anak.
Bakit gusto nilang ibigay sa kanya ang pier? Baka isang araw ay dumating si Python at humingi ng paraan sa kanyang anak. Inilibot ni Mahina ang kanyang mga mata. Iyon ang dahilan kung bakit ang pamilya Wickham ay hindi kasing lakas ni Sonny at Cooper. Sila ay babagsak, maaga o huli. Kung ibibigay ng pamilya ang pier kay Python, hahayaan niya ang mga bagay-bagay kapag nakita kung gaano sila sinsero. Mabubuhay pa rin ang mga Wickham kapag hindi masyadong masama ang kanilang relasyon kay Python. Kabanata 2757. Ito ay tulad ng sinabi ng mga tao, kailangan mong magbigay ng isang bagay upang makakuha ng isang bagay. Ang pier na iyon ay pangunahing kumita ng pera mula sa mga barko ng Dragoneers na dumaong doon. Nabalian ni Noel ang binti ng anak ni Python, ngunit walang ginawa ang mga Wickham para ipakita na nagsisisi sila, kaya nagalit ito kay Python. Mawawalan sila ng negosyo sa kanya, at ang mga Dragoneer ay magiging laban sa mga Wickham mula noon. Kahit na hindi sila dumaong sa kanilang pier, makakahanap pa rin sila ng bagong ruta. Pinaliit lang nito ang client base ng Wickhams. Humarap si Nick kay Mahina. Umalis na tayo. Nick, anong ibig sabihin nito? Tutulungan ka ba? Sigaw ni Martha sa kanya. Hindi na lumingon si Nick. Malalaman mo. Tapos naglakad na siya palayo. Hindi akalain ni Arthur na iyon na ang huling pagkakataong magpapakita si Nick sa kanilang tahanan. Pinalaya ni Python si Noel pagkaraan ng 3 araw, ngunit nasaktan siya ng husto at na-admit sa ospital. Nagmamadaling lumapit sina Martha at Arthur at nakita nilang nababalot ng cast ang kanilang anak, at nakaramdam sila ng kilabot. Anong nangyari, Noel? Sinaktan ka ba nila? Napakasakit daw ni Noel at lumuluha pa itong nagreklamo. Ginawa sa akin ito ni Nick. Binutukan niya ako. Ano? Galit na galit si Martha. Hindi ba siya ang pumalit sa iyo? Bakit kanya binugbog? Nabaliw na ba siya? Pupunta ako sa Winslet Manor para kausapin sila. Aalis na si Martha nang magpakita si Cooper kasama ang kanyang mga tauhan, at siya ay natigilan. Tumingin si Cooper kay Noel, na nakahiga sa kama, at ninisyan. Sa wakas, alam mo na kung paano nasa ospital. Ano ang ibig sabihin nito, Cooper? Grabing binugbog ng pamangkin mo ang anak ko, tapos ikaw pa. Buhay pa siya, hindi ba? Si Cooper ay hindi mabait sa kanya. Kung hindi si Nick, binugbog siya ni Python. Akala mo ba makakalabas ng buhay si Noel? Dapat magpasalamat ka kay Nick. Hindi natatahimik si Martha pagkatapos magdusa ang kanyang anak. Dapat ba akong magpasalamat sa kanya? Bakit kailangan niyang bugbugin siya? Dahil hindi kailanman binalak ni Python na palayain siya. Ngumisi si Cooper at tumingin kay Arthur, na tahimik sa buong oras. Kung hindi binali ni Noel ang paa ni Travis, hindi sana maghiganti si Python. Kung hindi dahil kay Nick, hindi papakawalan ni Python si Noel. Papahirapan pa sana ang anak mo ngayon. Naikuyom ni Arthur ang kanyang panga at itinaas ang kanyang mga kamao. Sumigaw si Martha, kalokohan. Kinuha ni Python ang anak ko para iabot namin sa kanila ang pier. Maglalakas loob ba siyang makipaglaban sa atin? Sa nakikita ko, ginamit lang ni Nick ang anak ko bilang punching bag. Kung hindi gumaling ang anak ko, hindi ko hahayaang makawala si Nick dito. Hindi mo maaaring akusahan ang aking pamangkin yan, kumpiyansa na sabi ni Cooper. Kung hindi siya tumulong, sasabihin mo na pinagtaksilan niya ang kanyang pamilya, ngunit ngayong nailabas niya ng buhay si Noel, at handa na itong ilagay ni Python sa nakaraan, iniisip mo pa rin na hindi dapat binugbog ni Nick ang iyong anak. Natutuwa akong iniwan niya ang pamilya. Pagkasabi nun, tumalikod siya, naglakad papunta sa pinto, at huminto. Arthur, sinabi sa akin ni Nick na ito na ang huling beses na tumulong siya sa pamilya. Ano man ang mangyari sa pamilya mula ngayon, mabuti man o mas masahol pa, ay wala na sa kanya. Napangisi si Martha matapos makitang hindi man lang lumingon si Cooper. Sa tingin mo ba kailangan pa natin siya? Ang walang utang na loob ay mananatiling walang utang na loob. Sa Kellogg's Airport, nagpaalam sina Sonny, Mahina, at Nick kay Cooper. Lumapit si Cooper kay Nick at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Nick, sana makuha mo ang pinakamahusay sa buhay. Naniniwala ako na magiging maganda ka sa buhay. Kabanata 2758. Tumango si Nick, gagawin ko. Pagkatapos noon ay lumabas na ng airport ang tatlo. Samantala, sa Coralia Airport, ipinadala ni Yale at Ursel si Zephyr sa mga tarangkahan. Inabot sa kanya ni Yale ang mga bagahe. Bumalik ka at bisitahin kami. Kinuha ni Zephyr ang bag, tumango, at naglakad papunta sa airport.
Pinagdikit ni Ursel na karga-karga si Kisses ang lobby at tumingin sa pusa. Baka hindi mo na siya makita. Nilinggan siya ni Yale. Oh, ayaw mo siyang pumunta. Ayaw ni Kisses na umalis siya. Sa tingin ko ito ay mas katulad mo. Ngumiti si Yale at tumalikod na para maglakad papunta sa sasakyan habang sumunod naman si Ursel. Bata ka pa, tapusin ang paaralan. Pagkatapos, maaari kang mag-apply upang pumunta sa Baseburg. Umupo si Ursel sa passenger seat. Napaangat ang ulo niya nang marinig iyon. Pwede ba akong mag-apply para pumunta doon? Kaya mo, nasa art school ka, maaari kang mag-apply para makapasok sa Royal Academy of Music. Ini-start na ni Yale ang sasakyan at pinaandar ito. Sumandal si Ursel sa upuan at mamulong, sa oras na makapasok ako, ikakasal na siya. Napangiti si Yale. Dahil sa kanyang personalidad, sa palagay ko ay hindi niya gagawin iyon sa lalong madaling panahon. Napapikit si Ursel. Paano mo malalaman? Kilala ko siya. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataon pagdating mo sa Baseburg. Ngumiti ng malawak si Ursel ngunit agad itong pinigilan ng mapagtanto ang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang paaminin ako sa isang bagay? Ngumiti si Yale at hindi sumagot. Pagkatapos ng kalahating buwan, sa wakas ay pinayagang umalis si Cameron sa bahay. Halos 1 taon na niyang kinokontrol ang kanyang Jetta, at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kainin ang kanyang paboritong barbecue ribs. Ang bango nito, nang makita niya ang mga tadyang na nakalagay sa mesa, agad siyang pumili ng isang tadyang, idinikit sa bibig niya, at mukhang kontento. Pinunasan ni Waylon ang sauce sa gilid ng lobby niya. Maglaan ka ng oras, walang mag-aagaw nito sa iyo. Matagal ko nang hinahangad ito. Kung alam ko lang na hindi ako makakain ng napakaraming bagay noong buntis ako, nakain ko na sana ang lahat noon pa. Kinain ni Cameron ang karne. Iyon ang sarap na pinangarap niya. Napagtanto ko na ako ay halos isang magsasaka ng baboy. Binuhusan siya ni Waylon ng juice. Mayroon akong 3 baboy, isang malaki at 2 maliliit. Kumunat ang noo ni Cameron. Ano ang gusto mong sabihin? He chuckled at inabot ang juice sa kanya. Ano sa tingin mo? Kinuha ni Cameron ang baso. Sa tingin mo kakain ako ng marami at malugi ka? Hindi, natatakot ako na baka sumakit ang tiyan mo. Dinilat ni Cameron ang kanyang dila. Kumuha siya ng isa pang tadyang at inilagay sa plato niya. Mayroon ka rin. Tumingin si Waylon sa kanya at ngumiti. Babalik sina Daisy at Noel Ace pagkalipas ng 2 araw. Maaari tayong pumunta doon at magpahinga. Huminto si Cameron at tumangala. Relax. Dumiretso sina Daisy at Noel Ace sa mansion ng Goldman nang makarating sila sa Baseburg. Parehong nandoon sina Chip at Dale. Tulog na lang ang ginawa nila pero nakakagapang na si Charm na mas matanda. Umupo siya doon sa isang maliit na tuto at nilalaro ang kanyang mga laruan. Lumapit si Daisy sa pram at yumuko. Talagang may kambal sina Cam at Waylon. Ngumiti si Nicholas at sinabing, ang pinagsamang 2 kapatid mo ay may kasing daming anak na gaya mo. Napangiti si Maisie. Si Daisy ang bunso, ngunit si Charm ang panganay. 3 pa ang Goldman babies, haha. Ang galing niyan. Tumango si Nicholas sa kasiyahan. Pinagdikit ni Cameron ang mga lobby at tumingin kay Charm. Gusto ko rin ng anak na babae. Pagkatapos ay hinawakan niya si Waylon sa kwelyo nito. Tingnan mo ang cute ni Charm. Siya ay isang maliit na anghel. Kabanata 2759. Hinawakan ni Waylon ang kamay ni Cameron. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Napatingin si Maisie kina Daisy at Noel Ace. Nakasal na ang magkapatid mo. Kailan mo ba turn? Sagot ni Daisy, sabi ni Nolly magiging magandang araw ang 9 ng Setyembre dahil hindi masyadong malamig sa Yarramur sa oras na iyon. Mas mainit sa araw ngunit mas malamig sa gabi. Nagulat si Cameron. Magiging mainit pa rin dito sa Setyembre. Magiging tulad ng tag-araw sa Setyembre sa East Islands. Napangiti si Daisy. Ang taglamig ng East Islands ay parang tag-araw natin. Ang mga taong ayaw sa taglamig ay maaaring pumunta doon. Inilapag ni Nicholas ang kanyang tasa at nag-isip tungkol dito. Ang 9 ng Setyembre ay 16 na araw na lang malapit na. Ngumiti si Maisie at tumango. Ito ay, napatingin si Waylon kay Noel Ace. Ang isang royal wedding ay tiyak na magiging Engrandi. Niyakap ni Noel Ace ang mga balikat ni Daisy. Oo naman. Ito ay bukas sa publiko at gaganapin sa palasyo. Lumapit si Cameron kay Waylon. Hindi pa ako nakapunta sa royal wedding. Ito ay magiging isang karanasan. Tumingin si Waylon sa kanya at ngumiti. Biglang may naalala si Daisy at naglakad. Magbakasyon tayo. Bakasyon.
Oo, pwede rin nating tanungin si Nicole at Freya. Siguradong naiinip na si Cam pagkatapos ng mahabang pananatili sa bahay. Trip natin. Natuwa si Cameron at agad na natuwa. Tumingin siya kay Waylan. Talaga, pwede ba tayong mamasyal? Hinawakan ni Waylan ang kamay niya. Tara na, di ba sabi mo gusto mong magpahinga? Humalaklak si Nicholas. Sige na, kami na ang bahala sa mga bata. Tumango rin si Maisie. Sa gabi, ang sinag ng araw ay sumikat sa makapal na mga dahon sa lupa. Pumasok si Maisie sa sementeryo na may dalang bouquet para sa lapida ng kanyang ama. Pare, may kanya-kanya ng pamilya ang 3 kong anak. Masaya silang lahat, sigurado akong nakikita mo ito. Bumaba ang tingin ni Maisie at pinalitan ang mga tuyong bulaklak ng sariwang bouquet. Nanay, lumingon si Maisie at nakita si Daisy na naglalakad, nandito ka para bisitahin si Lolo. Inilagay ni Maisie ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at ngumiti. Oo, birthday niya ngayon. Tiningnan ni Daisy ang larawan sa lapida. Nakalimutan ko na ang itsura niya, pero naaalala ko kung paano niya kami tretuhin. Siya ang nagluluto para sa amin at tinatreto niya kami ng maayos. Hindi ako makapaniwala na napakatagal na. Niyakap siya ni Maisie sa balikat at ngumiti. Matutuwa ang lolo mo na malaman na nasa hustong gulang ka na ngayon. Samando si Daisy sa kanyang balikat, Nay, natutuwa akong kasama kayo ni tatay. Talaga, ngumiti din si Maisie. Kayong 3 ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Nandito na kayong lahat. Lumapit din si Nolan na may dalang bouquet. Lumingon naman si Daisy. Tatay, akala ko narito ang iyong ina, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ka rin. Lumapit si Nolan. Napatingin si Maisie habang inilapag ang bouquet at ngumiti. Hindi ko gustong sabihin sa iyo. Sa tingin mo hindi ko malalaman kung hindi mo sinabi sa akin. Birthday ng biyenan ko, dapat puntahan ko siya. Napakabait mo. Lagi naman akong mabait. Napatingin si Daisy sa kanyang mga magulang at masayang ngumiti. Ang kanyang mga magulang ay labos na nagmamahala na kahit na ang kanyang ina ay hindi nagsasabi sa kanyang ama kung ano ang nasa kanyang isip. Malalaman pa rin niya na iyon ay isang tanda ng isang magandang relasyon. Kabanata 2760. Nang gabing iyon, sa Taylor 10. Iniimpake ni Daisy ang kanyang mga bag, nagpaplano para sa kanilang paglalakbay sa kalsada, at inaalam kung ano ang kailangan nila. Nang lumabas si Noel sa shower at nakitang seryoso ang kanyang pagpaplano, tumawa siya. Maglalakbay tayo, hindi gumagalaw. Marami pang dapat dalhin ng mga babae. Pangangalaga sa balat, merienda, at kamera. Kailangan din natin ang drone na dala ko ng mga payong. Pumikit siya, payong din. Tumangala si Daisy sa kanya at sinabi sa seryosong tono, paano kung umulan? Hindi alam ni Noel ang sasabihin. Mayroon silang 2 malalaking malita at isang maliit. Bumangon si Daisy. Tiningnan ang sarili niyang mga bag, at naramdaman niyang sumusobra na siya. Napakamot siya sa pisngi. Parang gumagalaw ako. Lumapit si Noel sa kanya at hinayla siya sa kanyang mga braso. Natutuwa akong road trip ito, o baka kailangan natin ng U-Haul. Ngumiti si Daisy at niyakap siya. Sobrang excited ako para bukas. Kinabukasan, nagmaneho si Colton papunta sa Taylor 10. Nasa ibang sasakyan sina Waylan at Cameron. Dumungaw si Cam sa bintana at sinabing, hindi pa handa sina Daisy at Noel. Pagkasabi noon ay lumabas na silang dala ang mga bagahe at sumakay sa sasakyan. Lumabas si Freya. Lilipat ka ba? Samando si Colton sa kanyang upuan. I bet Daisy ang nag-impake. Lumapit si Daisy. Kilalang kilala mo ako. Ha? Bakit iba ang iniisip mo? Si Waylan, na nasa driver's seat, ay tinanggal ang kanyang sunglasses. Handa ka na ba? Hinintay ni Colton si Freya na makapasok sa kotse at ibinaba ang mga bintana. Aalis muna kami. Sumunod ka. Unang nagmaneho si Colton, kasunod si Waylan, at nasa likuran sina Daisy at Noel. Dumaan ang 3 sasakyan sa freeway. Umalis sila ng maaga sa umaga at nagpahinga ng 2 oras sa mga rest stop, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagmamaneho ng 6 na oras patungo sa isang lumang bayan sa Miloton. Kapansin-pansin ang tanawin sa kahabaan ng paglalakbay. May mga burol na natatakpan ng mga puno at malalawak na bukid. Ang lugar na kinaroroonan nila ay isang sinaunang kagubatan. Mayroon itong kagandahan ng kalikasan at kakaibang mga lumang gusali. Pagsapit ng gabi, pula at kahel ang langit. Ang pula ng mga dahon ng maple ay nasugatan kasama ng ginkgo na mga dahon. Ito ay isang bagay na makikita sa mga oil painting. Inihinto ng 6 ang mga sasakyan at lumabas.
Naglakad sila papunta sa isang lumang restaurant, at pinalamutian ito ng vintage look. Ipinakilala sila ng magiliw na lokal na may-ari sa pinakamagagandang lokal na pagkain. Nakita ni Daisy na naghahain sila ng mga chestnut cake, at nagningning ang kanyang mga mata. Wala pa akong chestnut cake dati. Gusto kong subukan iyon. Tumango si Cameron. Ako rin. Ngumiti ang may-ari at sinabing, iyan ang aming lokal na dessert. Napakasarap. Oo nga pala, dapat mong subukan ang pasta dito. Tumingin si Colton kay Freesia. Ano ang nararamdaman mo? Anything works. Hindi ako mapili. Isinara ni Daisy ang menu. Isang bahagi ng lahat, pakiusap. Napalingon sa kanya ang 5, pagkatapos ay kumunat ang noo ni Colton. Baboy ka ba? 6 kami. Malamang marami tayong makakain na pagkain. Tumingin sa likod si Daisy. Idinikit ni Colton ang kanyang kamay sa kanyang noo. Magkano sa tingin niya ang makakain nila? Napatingin si Waylon kay Noel Ace. Nagutom ka ba sa kanya? Napangiti si Noel Ace. Mas gugustuhin ko pang gatoman ang sarili ko kaysa sa kanya. Nagpout si Daisy. Sabi ni Freesia, kumuha na lang tayo ng kaunti at dagdagan pa kung hindi pa tayo busog. Hindi tayo magsasayang ng pagkain sa ganoong paraan.